Didiscuss ko kung ano ang scope na trabaho ng Site Acquisition Coordinator o Site Acquisition Engineer. Yan ang inyong mapapakinggan ngayon at mapapanood. Pero bago ko sisimulan ang aking discussion, paki-subscribe and click notification ang aking channel para sa mga darating pang mga topic sa telecoms ay mapapakinggan nyo o mapapanood. Unang-una, kapag ang site acquisition, makakatanggap siya ng coordinates sa aming mga boss. Yun ay listahan ng mga lugar kung saan pupuntahan yung site. Ilalagay yun sa mapa. Papakita ko yung list, example ng list. Ayan, nasa Excel yun. Ang example nito ay yun, nakita nyo yung latitude tsaka longitude. Halimbawa, yung number 1 ay sa Quezon City, 121.082561. Ang latitude niya ay 1469.49.5. So gamit ang Google Earth, pwede nyong i-type yung copy paste natin, copy, lalagay natin sa search, copy, paste. Next ay kunin ulit natin yung longitude, copy, tapos pupunta tayo doon sa search ulit, paste. Saka natin i-click yung search. Yun, kita nyo yun, siya yung pinuntahan niyang lugar. Ito ay sa Commonwealth. Yan na po ang nominal. Yan ang magiging reference point natin. Nakita nyo yan. Dito tayo maghahanap ng mga bakanteng lupa or bakanteng rooftop sa 50 meters search ring. Pagkatapos na makita o makahanap, pwedeng gamitin ang yes sir, good. Bumaba, lumabas na, bumaba sir, bumaba. Pag nakahanap na tayo ng possible site, kakausapin na natin yung may-ari. Tatanungin natin kung merong titulo, merong tax declaration at saka tax clearance. Pag available yun, ay pwede tayong hihingi ng kopya, Xerox copy, para maiuwi sa opisina, ma-verify kung yun ay tunay o legit. Habang pinoproseso kung yun ay totoo o legit, may kipag-meeting sa lessor o yung may-ari ng property kung magkano ang gusto nilang ipa-renta monthly. Usually monthly po ang usapan dito, wala yung lump sum na sinasabi ng iba. Monthly payment, nagre-range ng kung ano ang sasabihin ng lessor.
Dahil as site acquisition, i-guide lang natin ang mga may-ari ng lupa o building, yung rooftop, kung magkaano nila ipaparenta o i-alok. Pagkatapos yun ay papansinin nyo meron silang mga kapitbahay, hihingi tayo ng neighbors consent para maiwasan natin ang aberya sa susunod. Pakita natin yung mga example ng na-survey ko. Saan na nakatago? Yun. Neighbors consent. Tapos next ay pupunta tayo sa barangay. Sa barangay ay hihingi tayo ng barangay permit, barangay clearance. Tapos pag may homeowners naman yung subdivision, kakausapin din yung HOA Board of Trustee. Pag na-secure natin yung mga clearances and permit nila, doon nagtatapos yung barangay level ng paghahanap ng mga site. Re-reviewin natin. Unang-una, makakatanggap tayo ng coordinates, yung longitude, latitude. Ipin natin yon sa Google Earth. Pag naipin na natin doon, ay maghahanap tayo ng posibleng magiging site within 50 meters. Pag nakita natin yon, ay kakausapin natin yung lessor kung magkaano ang presyo na ipaparenta nila. After that ay isi-secure natin yung mga documents na kailangan. Yun ay ang titulo, tax declaration, tax clearance. Pagkatapos noon ay hihingi rin tayo ng neighbors consent at barangay permit. Ang next noon ay pupunta na sa LGU sa munisipyo, magpapasa ulit ng letter of intent sa Office of Mayor or sa secretary niya para sa Sangguniang Bayan session po nila para makahingi tayo ng resolusyon na sila ay sang-ayon o nagpapahintulot sa atin sa ating project na magpustro o itutuloy ang pagtatayo ng mga antena ng telekomunikasyon. Pagkatapos noon ay dito na papasok ang right of way o yung ROW. Ang SAQ kasi ay tandem ng ROW. Siya naman ang mag-aasikaso ng mga permits sa LGU katulad ng building permit, tapos electrical permit, mechanical permit, mga sign and seal ng plano, as build, nandun yung DOH permit, CAAP permit, yung occupancy permit, yung electric, CFEI permit, tapos FSIC permit. Lahat-lahat yun ay isi-secure ng right of way. Kung wala namang right of way ay pwedeng ituloy pa rin ng site acquisition coordinator o engineer para ma-comply lahat yung documents para sa site hunting. Kung interesado kayo sa ganitong trabaho, boom na boom ngayon sa telecoms ang mga manpower o tao na magiging site acquisition coordinator nila.
pwede kayong mag-comment sa akin. Sabihin nyo lang yung pangalan nyo para ma-guide namin kayo sa career na ito. Yan yung mga iba't ibang klase ng na survey ko. May bakanteng lupa, may private, may building, may school. Yan sa UE. Sa Tondo yan may rooftop, meron ding mall, apartments, villages. Meron yan, Ma'am Liza. May mga park, may mga talahiban, may mga bakanteng lupa. Good morning. Lahat-lahat yan pwedeng magiging prospect, tatayuan ng cell site. Ang next ay pupunta sa barangay, kukuha ng barangay permit, barangay resolution. Pag nakumpleto yun, naakyat na sa LGU, sa munisipyo. Ito mga mahirap puntahan kasi mga villages ng mayayaman dito sa NCR, Valle Verde, Valle Verde 2, Green Meadows, mga apartments sa Sampaloc, bakanteng lupa dito sa Commonwealth, Capitol Hills, Katipunan, Timog. Lahat-lahat po yan ay na-survey natin. Mga 82 sites yan. Sa susunod naman ay i-discuss natin yung actual na proseso ng pagkuha ng mga permits, katulad ng height permit ng Civil Aviation o CAAP, Department of Health, permit sa fire, occupancy permit, lahat-lahat yan. Masarap ang ganitong trabaho. Bakit? Dahil nakakapasyal ka at kumikita. Kaya hanggang dito na lang, guys. Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pwede kayong manood muna ng videos, mag-comment, click notification, like and share, and then subscribe. Maraming salamat sa inyo. Have a nice day. Happy Wednesday. Bye-bye.